Hey guys, so kanina pag salubong ko sa kanya, hindi naman siguro nakaka-offend yung sinabi kong big guy, di ba? Hindi naman siya body shaming, right? No, the route? I know the route. Okay. I do this all Okay, that's nice. days a week. Oh really? Yeah, so I already know the route. That's good. I know the route like the knot on the back of your hand. It's already in your head, the route? Good morning mga chay. Good morning internet. Again, good morning viewers. Sinag no. Kumakain pala ako, hindi ko kayo na invite. Nag-breakfast na ako today dahil meron silang served na breakfast. Bacon, ano ba yun? Shredded potato and egg, dalawang egg, isang biscuit. So 1 hour from here, 1 hour from here hanggang 74 Indiana. So yung aking pilot kahapon na dismaya, pero pinadala ko sa kanya yung yung video, yung sa aking Facebook. Sinare ko sa kanyang number para mapanood niya, kasi mahirap kasing picture lang, mas maganda yung pinakita ko sa kanya yung aerial video ng nangyari. So naintindihan niya, pero I know na dismaya siya kasi yung isang araw niya, well, sa bagay siguro bayad naman siya for that day. Waiting time meron sila. Yung sa akin, I think bayad din ako for 11, 12, 1, 2, 3 hours. 3 hours ako naghintay doon kahapon sa, kala ko 1 hour lang nila magagawa eh. So hintay ako ng 3 oras. Anyway, yeah, tapos na yung aking pre-trip. 6:19. A few minutes, 5 minutes more, then tatakbo na ako. 7-11 yung sunrise today. This is my day 5 mga choy. Day 5 ko ngayon. 5. Then bukas meet up ng abot pala ng 7 days na biyahe. Yeah, abot ng 7 days. Kasama na yung delay doon, yung weather delay, yung kahapon. Kasama na yun. Kasi dapat ngayon, kahapon, kung hindi ako na-delay, nasa ano na kami. Nasa Kentucky siguro kami natulog. So today, Saturday, tawid sana kami ngayon ng Tennessee and Georgia. So wala, 6 days lang sana, pero 4, 5, 6, this 5 day 5. Back to the highway mga choy, day 5. Thank you so much sa parking.
minutes before sunrise. In 4 kilometers, keep left to I-74 East. Oh, 74. Keep left. Keep left. Keep. Be in either of the 2 left lanes. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Mighty glad to stay. Alright guys, mga Choy and Chay, welcome to Indiana. I'm halfway sa aking destination. Indiana na ako, nakapasok na ako ng Indiana. Ang next nito, Kentucky. So ano na lang, Indiana, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida. 5 states na lang. 5 states na lang yung tatahagin ko. Jeff, do you copy? Yeah, I got a copy. Alright, I'm here. I'm entering the rest area. Let's turn back in the truck spot. Meet you back here. Gonna meet you by the highway. Oh no, meet me there because I'm gonna throw some garbage here. A little muffled on it, but I never just said. Yeah, I'm gonna park at the truck parking area. Yeah, truck parking area. Got my lights on. You'll see me when you're pulling. Stack on you. I got this feeling down. You know, I don't know. Where's my pilot man? There you go. Away.
ang rest area nila. Nandun yung garbage. Yeah, okay, let's go. You're real muffled, bud. Are you game down a little bit? Tapon sana ako ng basura eh. Wala doon sa ano, along my way. Clear for one, Thank you. clear for two. So yung pilot ko ay sa likod lang siya. Okay, ang tawag doon ay rear escort. Rear escort ang tawag sa kanya. Wala kaming secondary detour today. 18 up. Copy. Wala kaming secondary detour kaya wala siyang trabaho sa unahan. So more on interstate yung aming dadaanan all the way hanggang Florida. So kasama ko siya hanggang Florida. Pero meron kaming imi-meet up sa Tennessee tomorrow. Yun naman ang front escort ko sa Tennessee. So kailangan dalawa. Isang escort sa unahan, sa likod, sa Tennessee, sa ganitong dimension, 13 feet 7 inches. Pero hanggang Tennessee lang din siya. But pagdating ng Georgia, isa na lang. Siya na lang mag-isa hanggang pagdating ng Florida. So again, welcome dito sa Indiana. Nasa kalahati na ako ng aking biyahe papuntang Florida in the next few days. So abangan nyo lang. Maraming salamat sa mga nakasubaybay, sa mga nanonood, sa mga nagko-comment ng first, second, third, fourth, fifth. Daghang salamat. Yeah. So kadalasan sa mga videos ko, ina-upload ko siya 4 o'clock in the morning. Lumalabas siya 4 o'clock in the morning the next day. So around sa inyo mga gabi na yan, around 7 o'clock or 6 o'clock sa hapon dyan sa Pilipinas. Kung minsan na-upload ko siya pag malakas ang signal, na-upload ko siya ng mga 11 o'clock ng gabi. So around 1 o'clock ng hapon dyan sa Pilipinas. Pero kadalasan, para matapos talaga, hindi nagmamadali, nilalabas ko yung video 4 or 5 in the morning dito sa Canada time or American time. Daghang salamat. Hey guys, the storm is here. Oh my god, akala ko alas 12 pa yung dating niya. It's here pero wala pa masyadong snow. Pero sa taas, nandyan na siya. I don't know gaano kakapal. But so far so good. Napaka-dry pa ng highway. Wala pang patak na talagang marami. Parang ano lang siya, powder. So from 74, kukonek kami sa 465 South. Clear to go ball out. Clear for 3 or 4. Thank you. Continue on I-465. Okay, the snow is here. Meron ng build up ng slippery. D-chain up, lane 2. Copy that, thank you. So may build up na dito ng slippery sa 465. Going slow down, and slow down.
Look at that, guys. Look at that, guys. Eto na. Eto na. Kagandahan lang dito, hindi nila sinasarado to. Kasi nga mayroong nagme-maintenance na plow truck. Come on. Come on, pasok, pasok, pasok. Huwag kang magdahan-dahan. Lakas ng snow. Nandito yung storm. Naabutan ko pa. Sabi alas 12 pa eh. Come on! Come on! Come on! Let's go! Birds! Ito yung pangit pag nandito ka sa third lane. Dahil yung mga nagme-merge sa sasakyan, kailangan mong lumipat sa gitna, but mahirap palipat-lipat at this moment dahil yung kalsada is not dry anymore. So itong highway nito, again, itong highway nito ay papunta na ng Kentucky. Ito ang highway ng I-65 to Kentucky, Louisville. And wag lang may mag-collapse dito sa mga lane. No, napaka-smooth. Wag lang may mag-collapse na may biglang mag-swerve dahil nawala ng traction, pupunta dito, babangga sa truck, babangga sa guardrail. Kasi pag nangyayari yan, wala, shutdown ng highway. Ito kagaya nito, biglang lumalapit sa akin. And not sure if mga naka-winter tire sa mga taga-Indiana. Parang hindi yata. Hindi yata uso sa kanila. Not sure, ha? Yan, kagandahan lang dito sa kanilang highway dahil mini-maintain pa rin siya kahit snow. Mini-maintain siya. Hindi siya hinihintay, hindi kagaya sa Canada, hinihintay na mga plow truck na kumapal tsaka sila mag-plow. Dito ay mini-maintain nila yung highway kasi ito ay freeway, hindi pwedeng mag-shutdown without any reason na i-shutdown unless kung talagang may grabing collision sa highway sa shutdown. But kung wala, smooth ang traffic, then mini-maintain yan, tuloy-tuloy ang biyahe. Then ito ay that's good, hawak ang manubela ng gusto, wag mo nang mag-cellphone. Focus lang kayo sa gitna. No swerving. Don't follow too close. Rest area. Rest area mga chewy. Asan ang truck here? Ingay. I'm gonna stop there sa gitna. Oh, yay! Sakit ng pantog ko.
sir. Yeah, I'm gonna use the restroom. Yeah, tire load check. Hey, Jeff! Yeah, doing all right? The big guy. Oh, yeah. Hey, little bit. Did you stay in the rest Rest area? area? Yeah. Oh, okay. But you're paid last day. Yeah, I got no go yesterday. Yeah. That's good, yeah. I'm sorry for the delay. Oh, you're good, but Yeah. shit happens. Yeah, it happens. Maybe they will finish today or tomorrow. It should be tomorrow, probably. Yeah, because they need the new trailer to put the box, the generator, Yeah. take it off, because it's the trailer was split into two. We'll split in two. Yeah, so they have to take it off, take a new trailer and put it back. So it's gonna be until tomorrow for sure. So guys, kanina nung makita ko siya, hindi naman siguro body shaming yung pagtawag sa kanya ng big guy, right? Kasi as far as I know, yung pag sinabi mong, oh, you're a fat guy, that's a body shaming, no? Parang ano ba? Pero pag sinabi mo kasing siguro tinawag mo siyang big guy, you are referring na malaking tao, no? So sana hindi siya nakaka-open pag sinabi kong, kasi pag nakikita ko itong mga Amerikano, mga Canadian, malalaking tao sila eh. So, makita mo, oh, you're so big, diba? So sana hindi nakaka-open yung mga sinasabi kong big guy siya, or I mean yung big guy na word. Siguro yung fat, siguro pag sinabi kong, oh, you're so fat, siguro yun ang body shaming, nakaka-open sa kanila. So anyway, Burdagol, double check lang ako, then balik na ulit kami sa highway. Hey Jeff, ready? Sir, let's get her down. Success. No curfew in Georgia, just let you know. There's no curfew on Georgia, No curfew in Georgia. so we can drive tomorrow. That's good. Dating kami bukas ng Florida. Sunday night. Uy. Oh, may parking din dito sa ano. Ano ba? Umikot lang pala kami. Kala ko may parking. The weather is good. Sabi nga ni Macaulay, how's the weather in Washington? The weather is good. Accelerate. Bring it on, man. There you go. All right. 27 kilometers to Kentucky. Nasa halfway na kami ng aming biyahe papuntang Florida. Woo! Continue Thank you, on Lord. 65. Thank you, Lord. So the plan was, bukas pa sana, may meet up ko yung aking pilot bukas sa Tennessee. So I talked to him and he figured out yung, kasi taga Tennessee siya eh, yung situation, sunset and sunrise, said no curfew, but of course I'm gonna double check mamaya sa restriction, pero at least dalawa yung pilot ko. So nakonta ko siya, mi-meet up kami ng Kentucky and Tennessee state line border today. Yeah. Kasi balak sana bukas pa, pero maaga pa eh. Darating kami ng Tennessee 2:30 ng hapon. 2:30 ng hapon. So ngayon, maaga kaming mag stop, di ba?
So para continuous ang aming biyahe, tatawid kami ng Tennessee today hanggang Georgia. Then tomorrow, I think curfew ng Georgia. I think so. Double check. Kasi kung walang curfew in Georgia tomorrow, and we're gonna continue all the way hanggang Atlanta, hanggang Florida. Doon ako matutulog kung wala. Pero kailangan ko pang double check lahat ng regulations ng Florida. Babasahin ko yung sa online nila, sa aking restriction. Kung wala, diretso kami bukas. Then Monday morning, fingers crossed, dalawang finger yan, fingers crossed, unload. But fingers crossed. Kaya magre-review muna ako mamaya. Pagkatigil namin, re-review ako ng mga regulations online, double check, para hindi natin bigyan ng chance na ma-pull over ako ng state patrol dahil ganito, tapos sasabihin mo wala akong alam, di ba? Again, ano nga yung ano? Ang walang alam sa batas, ang ignorante sa batas ay hindi exemption. Tama ba? I-comment nyo nga ano yung sinasabi ko about sa ano na yan. Ito yung last part ng Indiana, south part ng Indiana. And yeah, south part ng Indiana, yan ang state line border ng Kentucky. Sa south part naman ng Kentucky, no? Kasi minsan dumadaan ako dun sa west part ng Kentucky. So this is the bridge. And state line ng Kentucky at saka Indiana, but ang tawag sa river nito ay dugtong to dun sa river ng minsan pinapasukan ko. Ang tawag dito ay Ohio River. Dugtong to siya sa kabilang side. Okay, hindi kasi ako pwede doon because 10-6 wide lang yung bridge, may construction. So welcome to Kentucky, mga Choy. We're almost there. We are almost there. Kentucky. So meron mga toll dito, may bayad, pero walang toll gate. Parang ano lang. Saan ba yun? Nandyan sa taas ko eh. 264. So again, ako pa rin yung guide. Sunod lang yung pilot sa likod. There, come on out. Thank you. There. Guided lane 1, exit 5 to 264. Hold on just a second. Copy. Trying to get over. Alright, after that 4 right there, you got lane 1. Thank you. In 200 meters, arrive at coordinates on the right.
I'm gonna stay in the middle. I'm gonna take 1 and 2. We got a 40 left button. I grab 1 and 2. Alright, I got 1 and 2 for you. Thank you. Sir. I'm gonna open one. Careful. You got a 40 in your right pocket. Copy. See it. Alright, you can come on all the way over. I'm gonna stay at 2. And 2. Be in either of the 2 left lanes. Slowing down. Okay. After that 18, I'm gonna take 2. Yeah, we got lane 2 for you. Three lanes siya but so bumpy. Ganyan yung ano nasira kahapon. Speed dito ay 70 miles an hour. Actually, overtaking is allowed. So mostly mga oversized dito dumadaan dahil pag over sa 10-6 wide, grabe ka bumpy. I'm gonna fuel up here. Yeah, I'm gonna fuel up at Pilot. Arriving at Pilot Flying J on the left. So are you coming here? Ah, shit. All right. Please drive to highlighted route. Okay. Turn Bye, right, Jack. Then take the first See ya. right. Alright, I'll be right back. Yeah, take your time, Jeff. Guys, ang ganda ng weather dito. Malapit na sa Tennessee, Kentucky. Napaka
Warm? Ah, hindi naman warm, but naka-sweater lang sila, oh. Parang hindi nilalamig. Inis. Nawala ang lahat ng snow. Ang ganda ng weather dito. Yeah, nawala ang mga snow galing sa Canada. Nice. Dadaling ko tong init na ito sa ano, pabalik sa Canada. Pasok tayo ng Kentucky, so double check kasi may DOT. I thought they had it. No, the Jennifer did not give you my permit. Yeah, but I already know the route. You don't know the route? I know the route. Okay. I do this all Okay, that's nice. days a week. Oh, really? Yeah, so I already know the route. That's good. I know the route like the knot on the back of your hand. It's already in your head, the route. So you're just gonna drop us in state line border, eh? Yeah. Okay. All right. Whenever you're ready. You're on 25? Yes. Okay. Let's go. Ganda ng weather, no? Parang walang snow, eh, no? Plus 10 ang temperature dito sa Kentucky. Plus 10. Turn left on I-65 South. Bahala kayo dyan, Canada. Dito muna ako, Canada. Pinapagyo sila dun, eh. Negative plus dun, eh. Welcome to Tennessee, mga Chuy. Tennessee. Traffic pagpasok ng 155 Riley Parkway. Taglay, ito rin ang dahilan kung ba't. Guys, 88 kilometers bago mag Georgia. We're almost there. 55 minutes. 55 minutes. One hour and 45 na lang ako yan. Halos maximize yung oras today. Woo! So tired na. We're almost there, Marco. We're almost there. $20 minutes to state line border ng Georgia. 20 minutes. Hello, mga Chuy. Chattanooga. Yeah, I'm so tired naman. Pilot yung aking pilot sa unahan. Dito lang namin minute up sa may Kentucky, Tennessee and Kentucky. Hindi ko na siya makita. Excited nang umuwi. Siguro pagod na rin siguro. Wala, oh. Parang wala akong pilot sa unahan. Parang binabayaran lang siya from point A to point B na mag-drive, mamasyal. Wala. Loko-loko tong taong ito. 6 kilometer na lang, eh. 6 ba? Oh, 8 kilometers. State line border na. Hindi ko na siya makita, oh. Loko na tao talaga. Dapat nandito lang siya sa aking harap. At least mga Running 300. about 35 miles an hour front escort.
Hey Jack, I can't see you anymore. Where are you? What? I mean Jack. Jack is I can't see Jack in the front. He's excited to go home. Woo! Mamaya, i-report kita kay Jennifer mamaya. I-report ko itong pilot na to. Dapat nandyan siya sa unahan para gigitnaan nila akong dalawa. Yung sa likod, nandyan na sa likod eh. Yung sa unahan, nagmamadaling umikot na makapunta agad sa state line, then sabay U-turn, sabay uwi ng Nashville. In 2.5 kilometers, arrive at coordinates on the right. You're holding the traffic, bro. Jeff, we're gonna drive around 24 minutes to the truck stop. I don't know. Let me call you on the phone because I can't understand a word you're saying on CB. Oh, what happened to my CB? Hey, Jeff. I can't understand you on the CB, but you're not clear. You're very, very muffled. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. How about that? It's a little better, not much. That's good? Just a little more. There we go. Nakalabas din kami ng highway. Ay, thank you Lord. Ang dilim naman dito.
foot. Keep on back. 5 foot. Mga choy, kapagod. Bumaba muna ako sa truck kasi sakit ng aking puwet kakaupo kanina pang umaga. So dito kami nagpapalipas ngayon. Welcome to Georgia again after few months. Nakabalik ng Georgia. So bukas, akala ko Monday kami darating. So bukas Sunday, makakarating na ako ng pilot ng Florida. So doon ako matutulog sa port para early in the morning ng Monday ma-unload ako. Then I don't know if I have enough time na mag-drive pa sa tawag dito sa Maryland. I hope na mag-kick in yung aking recap hours, but I'm not sure kung mag-kick in na ba siya. Ay, kakapagod. Yung aking pilot kanina, yung pilot na nag-usap kami ng pilot na sa likod, si Jeff, yung big guy. Hindi na nagpaalam sa amin nung dumating kami sa state line border ng Georgia. Never nagpaalam, okay, bye guys, take care, wala. Basta bigla na lang naglaho. Pagpasok namin ng Chattanooga, hindi ko na siya makita, hindi ko na makita yung strobe lights niya. Ang bilis. Siguro talagang bye-bye. Okay? Ang sa kanya, para lang siyang namamasyal na hinatid kami, namamasyal, kasama yung asawa niya, then balik. Wala man lang bye-bye na nangyari sa amin. Anyway, i-report ko siya kay Jen kasi instead nga dapat nasa aking harap siya, mga 300 meters. Wala eh. Ang layo niya, siguro mga 2 kilometers, 1 kilometer na yung agwat namin. So hindi maganda yung ganung pilot. Dapat nasa harap kita para in case kung anong problema, nandiyan ka, gigitnaan nyo ako kasi nga binayaran kayo ng company. Gigitnaan nyo ako kasi required na bantayan ninyo yung truck, yung load, di ba? Yung sa likod walang problema kasi nakasumpot siya sa likod eh. Pero yung sa unahan kayo na biglang naglaho, parang si Casper, the friendly ghost, nawala na lang bigla. But anyway, yeah. So ngayon, pupunta ako dun sa loob. Try kong magtanong if meron silang shower kasi I need to get a shower, guys. Gusto ko mag-shower. And then yung oras pala kanina, kaya pala ito nagtaka ako. Dahil pagpasok namin ng Indiana State, so plus 1 hour. Then sabi ko darating kami ng 2 o'clock. Siguro yung kalsada lumihis ng konti, wala na siya dun sa time zone mismo ng area na kasama ng Ontario. Biglang bumalik sa oras ng Central Time. Kaya nagtaka ako, bakit dumating kami sa Tennessee 1:40? Kasi ang expected ko, darating kami 2:30 ng hapon. So yun pala, parang naglihis yung dinaanan namin. Kaya yung oras, nag-backward ng isa. Medyo nalito ako dun. But, yeah. Maraming salamat at nakaabot kayo dito sa bandang dulo ng aking video. Daghang salamat. Ito ang aking day 5. Tatapusin ko na itong day 5 ko. Then I'll see you guys on my day 6 bukas sa Florida. Maayong gabi, pag-amping mong tanan.